O karon kay wala man misudan, wala po ikapalit og sudan. Hala mano way deres katubigan. Maadjong adlaw di ay sa inyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. At ayan na nga yung resulta sa aming mga kuha, lauoy at buttered na shrimp. At kahit nga kabilugan ng buwan ay hala sige for the go pa rin para manguha ng mga libreng ulam sa mga katubigan. At kasama ko nga dito ang aking kapatid at ang aking tito. Ayun, may kuha agad. Uwa nga ang tawag nito sa amin o freshwater shrimp. Tapos manguha din kami dito ng mga crabs o alwang sa amin ko tawagin. At ito nga si Kabang, hindi nakinig na umuwi na kasi malayo pang pupuntan. Ayan tuloy, takot tuloy siya sa tubig. Itong uwang ay mabilis mo lang talaga siya makita sa tubig kasi naka-red yung mata niya, nakailaw. Ayan. Itong ilog na to ay malapit nga ito sa amin. 30 minutes papunta at pabalik na. At napaka-bless nga dahil maraming laman na tubig. Napaka-bless talaga. Merong shrimp, ayan, uwang, crabs or alwang. Tapos marami din ditong mga suso at mga suro na sobrang liliit na mga shrimp. Yun naman yung mga ginamit sa alamang or bagoong na hipon. Ayun. Dito nga din kami nangunguha ng suso kasi napakalaking ilog nito at napakalinis kasi flowing yun tubig. Mostly nangunguha kami ng suso ay umaga. Pero the best yata ay gabi kasi lahat talaga yung naglalabasan sa gabi kaya nag-handling ng pagkain nila. Dito. At ayan na nga yung resulta na mahilig sumama-sama kahit gabing-gabi na. Ayan, nakaligo tuloy siya. Buti naman. Dahil 3 taon na yung walang ligo. Joke lang. Kung saan naliligo yan kapag naiinitan siya. Pumupunta lang yan sa sapa namin. Tapos sinasawsaw yung katawan niya. Talaga nilulublob niya yung katawan niya. At ayan na nga, takot yan sa mga falls. Kaya kailangan talaga siya kargahin. Medyo mabigat. At umuwi na nga kami dahil gabing-gabi na. At ito na nga yung resulta sa aming mga pinaghirapan at kasipagan doon sa katubigan. Ayan. Ang lulutuin ko lang dito muna ay yung shrimp. Tapos iwanan ko muna itong crabs. Pagka umagahan naman ay nanguha na agad ako ng mga gulay na ihalo ko sa aking sanabawan na shrimp, fresh alugbate, saluyot, okra at malunggay ngayong ihalo ko dito. Syempre hindi mawawala yung tanglad at luya. Ayan. So ang daming bunga. Kailangan ko na nga din magtanim ng panibagong okra dahil malapit na to mag 4 months. Nanguha na rin ako dito ng sitaw. Ayan, malapit na to maging sinigang. Konti na lang. Papaasim na lang yata ang kulang tapos saka kangkong. Kailangan ko naman talaga magtanim ulit ng mga panibagong gulay kasi malapit na mawala, malanta or sani ba ni maubos ba or sani ba ni basta malaya ang aking kanang sitaw diri at hindi nga ako nakapagbili ng luya sa palengke kaya ito na lang gamitin ko. Yung tinanim ko, hala pwede na siguro to kahit medyo dabong-dabong pa. Dahil konti lang ang kuha namin na uwang kagabi. Ako na may binigyan ng aking mother ng shrimp. Ayan, ito na may gagawin ko na buttered shrimp. Tapos yung kuha namin kagabi, ayun ang gagawin kong sabaw. Kasi marasarap ang sabaw noon. Alam niyo ba yon? Matamis-tamis ang sabaw. Tapos ito na nga yung mga ingredients ko. Ang una ko munang ginawa dito ay gumawa muna ako ng sauce para sa aking buttered shrimp. Pagkatapos ko gisahin yung bawang sibuyas, sinunod ko muna yung paminta, oyster sauce, ketchup, at soda. Ayan. Tapos pag medyo malapot-lapot na, pwede ko na ilunod itong aking shrimp. Yes, ayan. Mabilis nga lang ito maluto, kaya make sure na wag natin ma-overcook. Kaya sayang kayo ang shrimp dahil. Pagkatapos nga kumulo ay agad ko naman tinakpan at ayan, hinaon ko na, tinanggal ko na, hinain ko na dyan kasi isusunod ko naman yung sinabawan na shrimp. Masarap talaga yung sabaw nito kapag fresh water ang uwang na ginamit. Kasi matamis-tamis ang sabaw. Inuna ko na nga dito ilagay ang aking mga ingredients. Ayan, pinaka-importante dito ay tanglad at luya kasi gusto ko medyo maanghang-anghang ang sabaw. Dapat ay konti lang ang sabaw dahil para talagang damang-dama mo ang nutrients ng ating mga gulay dito sa sabaw. Puro na ba ka sabaw day? Uy, naunsa naman na. Pagkakulo aning akong giinit na tubig, eh syempre tinimplahan ko muna ng asin para lami jud kadyo ng atong mga timplas atong mga gulay-gulay diha. Syempre ato paning unahon ning batong okra, lunod dayon ng mga gulay-gulay diha kasi mabilis lang to maluto lahat. Palagi natin tatandaan na pag nagluto tayo ng sabaw ay make sure na hindi natin ma-overcook ang gulay kasi hindi na talaga masarap ang gulay kapag talaga ilatang-lata. Tapos hinuli ko na nito padunod tong sili kasi gusto ko talaga maanghang. At wala nang tagal-tagal pa o sa pamagitan ng
tan-aw na to diri maghukad na dajon kay gutom na kaadyo, lami na jud kaadyo ihigop og sabaw karong adto. Bahalag init ang panahon, basta higop gyapon og sabaw para manggawas sa mga di maadyong gipangbati diha. Unja ahaw po ning giinit ng shrimp at palagi niyong tandaan masarap ang pagkain, masarap ang ulam kapag na-serve sa inyo na mainit-init pa, kay talaga naman magubusog ka talaga. At ito na ngayon result na ang taba-taba ko na talaga, pero wag kayong mag-alala, nagda-diet naman ako at nag-i-exercise, char. Minsan nga hindi na ko mukaon og kanon kay na murag bugat jud kadyo paminaw na ako pag mukaon pa ko kanon sa madaghanan maligin ako kanunay ba. O siya, kain po tayo mga onta ninjon tanan. Lami kaayo! Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Maraming po salamat sa lahat ng inyong suporta. Daghan ka dyan salamat sa kanunay ninyong pagsuporta sa ako. This is Miss Angel World. Amping mo kanunay. Sunod ba ako makagod ng ilang